Ang Angostia ay isang malawak na barangay kung saan halos lahat ng patag na lupain nito ay sakop ng mga balayan at iba pang sektor pang agrikultura. Kahit saan ako lumingon, mga lunti ang dahon at gininto ang palay ang aking nakikita. Ngunit, sa ilalim ng mga pananim na ito, ay nagtatago ang mga bitak-bitak at natutuyo ng lupa. Ugat sa pabago-bagong klima at labis na pag-init ng panahon. Sa aking pagbisita sa sakahan, nadatnan ko ang ilang mga magsasakang abala sa kani-kanilang mga gawain. May mga nagbibilad ng mga palay, nagbubuhat at naghahatid ng mga sako nito, at may mga nagpapakain ng alaga nilang mga baka. Isa na rito si Kagawad Benvenido na naabutan kong abala sa gilid ng kalsada. Problema? Pag kuha, El Nino, yung mga lupa nito, bitak-bitak, wala kang makukuha. Hindi man ka muna Wala. Walang makukuha. Pag hindi ulag ng langit, sabi sa pagod ng hindi, yung panang ulan, wala rito. Magmunggo, wala, tutong rin. Mais, tutong rin. Mayroon naman teacher, patsamba lang. Maraming patsamba lang. Patsamba. Di pwede. Malakas pa naman ako. Mayroon na kung hindi ka kumakain. Ay, kumakain ka. Kaya kapukuha ng pang-araw-araw. Kaya hindi mag-kunang palay. Yung pensyon ko na, pinagigilin ng biga. Hindi ko rin pinalampas ang pagkakataong masubukan ang trabahong ginagawa nila. Makikita natin ngayon sa aking likuran ang pagkakalkag o ang pagwawagwag ng palay, na kung saan malimit lamang ginagawa tuwing mainit ang panahon. Kuya, pwede ba kaming humingi ng ilang sagot? Gano'n po ba katagal binibilad itong mga palay? Kapag ulang na. Like mamaya po, pwede po ba makasubok kung gano'n kahirap yung ginagawa niyo po? Paano po ba yung nito, direction po? Isang lang po kagad. Okay lang po tapakan yung palay. Mahirap din, hindi siya straight line. Grabe, napakahirap pala ng gawain to, lalo na tirik ang araw. Kahit masyadong magaan naman tong pangkalkag nila, iba pa rin yung pagod, lalo na paulit-ulit mo tong gagawin sa isang araw. Isa pa, mukhang nagkamali nga ako sa paggawa ko Kaya, susubukan natin. I-appreciate naman yung mga ginagawa ng mga magsasaka dahil grabe yung hirap na pinagdadaanan nila. Akin ding nakausap si Elmer Leones kasama ang ilang magsasaka na nakasilong sa kubong nasa gitna ng palayan. Ano naman po mga problema po na po ninyo? O nagtatanong pa lang po kamukha din mga pare ko. Bago nakasukasadi, magbukono ka naman masado, pan-espresado. Anong patubig po? Paano po Ay, kami? nakadi kuha, nakadi patubig, nagulat sa nakadi sa uran. Nakadi irrigated. Nakadi irrigated na lugar. Dapat na kuha ninyo sa mga irrigated na lugar. Nakadi, nagulat sa uran. Naggugutak po ang mga sadi pag Nasulit na sa nganan, pirang aldo nag-uran, nasulit na sa naragaan. Ang mga kagwakan sadi baka makashoot natin ilmukin. Hindi ka makatindog sa tultulkin. Makashoot sa kagwakan. O naman po parang agkuman po ba sang kamo pinag-uno sa barangay na pabutangan pong irrigation na din? Agkuhan na, di kuha, plano ko sa gobyerno, adi presidente, hindi di man na-aproban pata. Arayo nga na kukuhan ko sa tabika dito sa salog. Arayo po asalog po sa Arayo sa adi. Pirang mapalalabusan ninyo sitan bago mag-abot sa salog. Arayo adi sa maray.
Bali po, sa uran lang po talaga ka managoon sa Kaya di man lang ko katakulang pa maganda budget kadi sa sabing buktaan sa irrigation. Kaya di lot sa kadi uran pag di man nag-uuran, di man kami sa di nag-uuma. Pero dawa po parang mahirap po patubig sa di man po ka man nakaisip na punduan na po apag guma. Ay di tamo dati ang pag ano. Amo man. Pinagdakot ano mo. Kamo sari makabutang o kinarog ka na mag-El Niño. Mabansaring di makabutang, sari sa data na di mabubutangan. Lalo nga nagparamala di pare. Apira na po ako nung ka ng binhi po. Ay kamal ka di bilinguan, ana. Baka 2,000 na 40 kilos sa nanguan. Baka lang pasang 2,000. Sa 40 kilos. Naman, grabe kalugyan sa atin nagtitip ini. Anong bulan po sa nakakabutang? Like, agko po ka mo, Kuwasan nga na di mga September ang wala. Hindi ka nakabutang nga September. Mauri ka sa Ang mga uran. naghahanap buhay na higit na nakasalalay sa kalikasan ay walang ibang hiling kundi ang pakikiayon ng maganda at hindi pa bago-bagong panahon at interbensyon ng mga otoridad para sa mga suliraning pang-agrikulturang sila ay hinahamon. Upang malaman ang saloobin at aksyon ng mga opisyal, ako ay tumungo sa Barangay Hall ng Angustia kung saan nakapanayam ko si Ginang Edita Corralde. Kumusta po ang sitwasyon po bigyan nila sa Angustia? Sa mga po, kaugahan ka kalamidad na inabot, magayon sa 2010. Hindi po kaya ang mga sa wala kilang kung wala ko dati nakatuli. Kaya, depende sa panahon. Kung magayon na ang panahon, magayon man na. Ito po talaga, dapat talaga parang patubig po ang barangay para sa Ako bilang solar irrigation sa Zone 6. Ako lang po kami gusto sabi ko kaya pag po na-interview po naman sa tumagi mga amang kasat ko na sabi ko, ako man po ko ng irrigation na kami na po. Baka wala December, ibuwan na namin so area at salad na ibuwan na sa solar irrigation. Anong season po ang nakakataon? Opo. Kuha, basta July, August, yun na. Pag maray na, gulpi na ko na. Talagang nakabulin ba? May pupuwasan na kami sa ako. Pero so ako mga patubig, sige. Mga 3 times a year. Maliban po sa tubig, ano ba po mga problema yung mga magsasaka po sa inyo? Oo, mga manlaraot. Kanya, ulo, bago, pagkapanapon ng baguan, problema. Tulad mga, iwan nga ni, dapin sa mga naulog. Yung armyworm na sinasabi, kung mabuot ko sa naya na pati, wala na sila. Kung bago nakikimpak na sa pati, naraot ko, pag-ulit. Talagang mga po. Mga biscuit. Ang pagsasaka ay isang proseso kung saan mula sa pagtanim hanggang sa pag-ani ay tirik na araw ang kanilang tinitiis. Ang kanilang inihahanda sa hapag ay mula sa mga butil ng bigas na katumbas ng bawat butil ng kanilang pawis. Maraming suliranin ang kinakaharap ng ating mga magsasaka. Hindi lang peste sa kanilang mga pananim, kasama na rin ang climate change na patuloy nilang haharapin.